Pagka-uwi ng mayaman na to galing sa karera, nakita niyang siksikan ang bahay. Mukha ng lahat ay seryoso at walang gustong magsalita. Naguluhan siya kaya tumakbo siya sa loob ng bahay para tanungin ang nanay niya. Doon niya nalaman na malaki ang nalugi sa negosyo ng tatay niya kaya nag-bankrupt. Matagal na ring umalis ang tatay niya para takasan ang mga utang. Ngayon, sabay-sabay na pumunta ang mga empleyado sa bahay para singilin ang kanilang sahod. Kaya hindi alam ng nanay niya kung paano gagawin. Mula sa isang mayaman na hindi kailangang mag-isip bago gumastos. Ngayon, kailangan niyang akuin ang malaking utang ng kanyang ama. Magagawa kaya ng lalaking ito na ibangon ang negosyo ng kanyang pamilya. Ang lalaking ito ay si Chian, isang mayamang tagapagmana na mahilig sa karera. Nang araw na iyon, pagkatapos ng isang engranding pagpapakilala sa mga mahilig magsaya, lumapit ang manager ng club at naghamon kung makukuha niya ang atensyon ng hot girl na binanggit niya. Ilibre niya siya ng masarap na pagkain ngayong gabi. Katatapos lang niyang magsalita ng isang misteryosong itim na sasakyan ang dumaan. Ang paligsahan sa pagitan ng hari at reyna ng bilis sa club. Mabilis itong nakaakit ng atensyon ng lahat. Sa ilalim ng masiglang pagsuporta ng mga tagahanga, mabilis na sumugod ang dalawang sasakyan mula sa panimulang linya. Mahirap malaman kung sino ang mananalo sa patag na daan kaya espesyal na naglagay ang pinuno ng club ng mga hadlang para sa kanila. Dahil sa kanilang mataas na kasanayan, madali nilang nalampasan ang mabibigat na gulong ng kotse na gumugulong sa daan, ngunit ng kasagsagan ng karera. Tapos, nagkaroon ng aksidente na nagtulak sa kanilang dalawa na magtanggol ng helmet at mag-usap. Napatulala ang babae nang makita ang lalaki sa harapan niya dahil ang lalaking ito ay kamukhang kamukha ng kanyang nobyong namatay. Dito na nagsimula ang kanilang kapalaran. Nang gabing iyon, habang umiinom si Xiaomeng, ay nabalitaan niya na nalugi ang kumpanya ng pamilya ni Chian. Naalala niya ang masiglang itsura nito kaya agad siyang tumawag sa kanyang sekretarya. Inutusan niya itong ihanda ang mga dokumentong may kinalaman sa grupo ng mga Liu. Kinaumagahan, hindi pa siya gaanong nakakaupo para magtrabaho, nang mabilis na dalhin sa kanya ang dokumento. Pakisabi kay Director Sun, gusto kong bilhin ang Liu Yuan. Sabihin mo sa kanya, bilasan niya ang pag-asikaso. Kasabay nito, si Chian ay kasama si Xiao Tian papunta sa opisina ng kanyang ama. Nang makita niya ang kalunos-lunos na tanawin sa harap niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng pait. Naalala niya noong bagong tayo ang kumpanya, masaya pa silang nagtataasan ng baso. Ipinagdiriwang ang nalalapit na tagumpay. Ang kanyang ama ay masigasig pa na magbigay sa bawat isa ng kasunduan sa pagbabahagi ng stock. Isulat ng detalyado roon ang mga karapatan ng lahat. Napakaganda ng lahat noon, pero sa isip na lang natin yun. Matapos matagpuan ang opisina ng kanyang ama, si Chian ay nagsimulang maglinis ng lahat. Bigla niyang naalala ang mga alaala noong narito pa ang kanyang ama. Maya-maya pa, dinala ni Xiao Tian ng isang lalaki dito. Siya si Director Sun, ang makikipag-usap sa pagbili. Si Liu Yuan na nabanggit ni Xiaomeng kanina. Kahit tumakas na ang tatay mo, anak ka pa rin niya. Teka, anong sinabi mo? Sinong sinabi mong tumakas? Narinig niyang nang ahas siyang bastyusin ang tatay niya. Agad na nagalit si Chian at pinagtabuyan siya. Umalis ka agad doon. Pagbalik niya sa kumpanya, pinatawag siya ni Xiaomeng para tanungin tungkol sa progreso ng pagbili. Napuntahan ko na, pero napakasama ng ugali nila. Direkta nilang tinanggihan ang alok natin. Hindi pa nga ako nakakapagsalita, pinagtulungan na ako. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Chian, nag-usap sila. Gusto ng Wanshi Corporation na bilhin ang kumpanya. Ipinadinig ni Liu Yuan sa kanyang ina. Ang sabi lang nito, ang utang dapat bayaran. Kaya't sa huli, pumayag na rin si Chian. Ibinigay ang pinaghirapan ng kanyang ama sa iba. Kinabukasan, pumunta siya sa Wanshi Corporation para makipag-usap kay Director Sun. Pero pumayag lang ang Wanshi na bayaran ang lahat ng utang ni Liu Yuan. Pero hindi nila sasagutin ang puhunan ng ibang shareholders sa kumpanya. Hindi nagustuhan ni Chian ang bagay na ito, kaya agad siyang tumayo at umalis. Pero bigla na lang nag-iba ang ugali ng direktor na si Sun at nagsimulang bastyusin siya. Subukan mo lang saktan ang tatay ko, tingnan mo. Nang akmang susuntukin mo na naman siya. Napigilan ka ni Xiaomeng at inanyayahan ka sa kanyang opisina. Sa kanyang opisina, personal niyang sinuri ng mabuti ang mga detalye ng kontrata at nakitang walang anumang butas o legal na panganib. Ipinakita niya ito sa iyo at sinabi, ang totoo, tinutulungan sila ni Wanshi na bayaran ang lahat ng utang na yan. Base sa financial report ni Liu Yuan sa nakaraang taon, makikita na negatibo ang kanilang net worth. Kung patuloy silang magmamatigas na hindi tumanggap ng tulong mula sa labas, wala silang magagawa kundi mag-file ng bankruptcy.
Hanggang dyan lang matutulungan sila ni Wanshi. Pagdating naman sa ibang shareholders ng kumpanya, ikaw na ang bahala doon. Hindi na nila yan responsibilidad. Naalala ni Chian ang sinabi ng kanyang ina. Pumirma na rin sa kontrata. Bago ka umalis, binigyan ka ni Xiaomeng ng papel. Ito ang numero ko. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako. Pagkatapos malaman na nabili na ang kumpanya, at wala kang ni isang sentimo, nagwala ang kapartner ni Bachian. Nang naguguluhan ka kung paano ito lulutasin, biglang tumunog ang telepono mo. Chian, sabihin mo sa lahat na pumunta rito. Ang nanay ang nagbayad sa lahat. Lumalabas na ibinenta ng nanay ni Chian ang mansyon na tinitirhan nila para ibahagi ang perang iyon sa lahat. At ang natitirang pera, mag-iisip na lang kami ng paraan para unti-unting maibalik sa kanila. Kinabukasan, ibinalik niya si Chian sa lumang bahay, kung saan sila nagsiksikan noon. Nakita nila ang bahay na amag at sira-sira, kasama ang kanyang inang matanda na nakaupo roon. Palihim na nagdesisyon si Chian na babayaran niya ang lahat ng utang, at bibigyan ng kanyang ina ng masaganang buhay pagkaalis nila roon. Tumakbo siya diretso sa coffee shop ni Xiao Tian. Nagsimula kang magreklamo, balak mong humiram ng kaunting pera para ipagrenta sa nanay mo ng medyo maayos na bahay. Pero nang marinig mong gustong tumulong si Xiao Tian, agad mo itong tinanggihan. Hindi rin naman madali ang magtayo ng coffee shop, sa iyo na lang yan. Mayroon pa akong mga kaibigan na maaari kong lapitan. Madalas ko silang tulungan. Naniniwala akong hindi nila ako pababayaan sa pagkakataong ito. Nang marinig iyon, agad na umismed si Xiao Tian. Kinukutya ang mga kaibigan mo, yang mga masasamang kaibigan mo. Kung papautangin ka nila, magpapakamatay ako. Sinasabi ko sa iyo, sikat ako sa grupo namin. Si Leo, walang hindi gumagalang sa kanya, para patunayan kung totoo ang sinasabi ko. Agad-agad na binuksan ni Chian ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang mga kaibigan. Nang gabing iyon, nang magtipon ang lahat ng mga Ginoo, sinimulan ni Chian na banggitin ang tungkol sa panghihiram ng pera. Nagsimula silang magdahilan para tumanggi. Binago rin nila ang paraan ng pakikitungo sa kanya. Pinayuhan pa siyang ipagbili na lang ang pagawaan niya ng motorsiklo. Gamitin ang pera para magnegosyo. Wala ring saysay ang paggawa ng promissory note. Kung tatakbuhan mo kami tulad ng tatay mo, madadami pa kami. Tumahimik ka, gago. Pagbalik niya sa kanyang pagawaan ng motorsiklo, hindi niya maiwasang balikan ang mga lumang araw. Dati, si Papa ang sumasalo ng lahat para sa akin. Ngayon, kailangan ko nang harapin ang lahat ng mag-isa. Sa sandaling ito, naalala niya ang alok ni Xiaomeng. Kaya kinuha niya ang telepono at tinawagan siya. Anong gusto mong aipatulong sa akin? Tanong ni Chian. Gusto kong ipagbili sa'yo ang lahat ng motorsiklo sa tindahan ko. Yung 3 milyong halaga, hindi man lang nag-isip si Xiaomeng. Agad siyang pumayag. Sa nakita kong paghihirap at pag-aalinlangan niya, alam kong gaano kahalaga sa kanya ang lugar na to. Matapos ang ilang sandali ng pagtatalo sa kanyang konsensya, sa wakas, ibinigay ni Chian ang susi ng garahe. Pagkalabas ni Xiaomeng, saka lang siya nagpasalamat ng totoo. Akala ko ang dami kong kaibigan, pero ikaw lang pala ang tutulong sa akin. Maraming salamat. Pagkatapos nilang mag-usap ng kaunti, isinara na rin ni Xiaomeng ang garahe at umalis. Laging may pera si Chian, agad kanyang ililibre, pero hindi niya alam na muling darating ang mga pagsubok sa buhay niya. Ang pangunahing dahilan ay dahil sa pagkain na ito. Nalaman niyang naibenta na niya ang garahe. Dahil mayroon siyang ilang milyong pera, nagbago ang pag-uugali ng kaibigan niya. Sinimulan kanyang hikayatin na mag-invest sa negosyo ng pinsan niya. Malaki ang kita sa negosyong ito. Pagkatapos ng 6 na buwan, doble ang kita, parang biyaya mula sa langit. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog kakaisip tungkol dito. Sa wakas, nagdesisyon ka ring dalhin ang lahat ng pera mo sa kapatid ng lalaking yun para mag-invest. Pagkatapos mangyari ang lahat, pumunta ka pa kay Xiao Tian para ipagyabang ang matalinong desisyon mo, tapos napag-alitan ka pa niya. Hoy, Chian, okay ka lang ba? May tubig ba sa utak mo? Bakit ka naman nagpapaloko ng ganyan? Talagang hindi ka nga marunong mag-isip. Ganun ba ako katanga? Isang usapan lang, naglabas ka agad ng 3 milyon para mag-invest. Suko na ako sa'yo. Nakita mo na lang na nagrereklamo si Xiao Tian. Tumayo si Chian para paalisin ang bisita at dalhin siya doon sa taong iyon para tingnan ang sitwasyon. Pero pagtapak pa lang niya sa punong tanggapan ng kumpanya,
Nawala na ang ngiti sa labi niya. Pinaghihinala ang ilegal na organisasyon ng negosyo ang lugar na ito, kaya pansamantala itong isinara ng pulis, at ang 3 milyong yuan ni Chian ay basta na lang nawala. Agad siyang tumakbo sa bahay ng kaibigan niya para ilabas ang galit niya. Hindi ba't sabi mo napakadali nito? Hindi ba't sabi mo magtiwala ako sa'yo? Ilang milyong yuan ko ang nawala, pera yun para sagipin ang pamilya ko. Alam mo ba? Alam ko. Alam ko. Chian, kasalanan ko sa'yo. Suntukin mo ako, lumuhod ka, sampelan mo ang sarili mo. Nang makita niyang umiiyak ang kanyang ama, agad na tumakbo ang anak at niyakap ito. Nang makita ang bata, biglang lamambat ang puso ni Chian. Dahil wala ng pera, napilitang magtrabaho sa construction site ang mag-ina ni Chian. Para kumita ng pera para sa kanilang pamumuhay, akala ko kailangan kong tiisin ang ganitong buhay habang buhay. Pero hindi ko akalain na sa pagkakataong ito, muling dumating ang pagkakataon para magbago ang kanyang buhay. Nang araw na yon, habang kumakain ng noodles si Chian sa pasilyo, dinala naman ni Xiaomeng ang mga kliyente para maglibot doon. Pasensya na po, padaan. Nang makita nila ang isa't isa, natigilan silang lahat pero agad namang nakabawi si Chian. Tumabi siya at nagbigay daan sa kanila. Sumenya si Xiaomeng na mauna ang mga kliyente. Pagkatapos, nakatayo lang siya at tinitigan ito ng ilang sandali. Para kay Chian, para siyang tinamaan ng isang napakalaking dagok. Kaya naman kinabukasan, niyaya niya itong makipagkarera sa kanya. Ang distansya ng karera nila ngayon ay katumbas ng 4 na poste ng ilaw trapiko. Magkakalayo ng 500 metro ang bawat isa dahil pampublikong daanan ito. Kaya sa gitna ng karera, obligado silang sumunod sa mga patakaran. Hindi sila dapat lumagpas sa pinakamataas na bilis na pinapayagan. At hindi rin dapat sumuway sa pulang ilaw kapag nagbago na ang ilaw trapiko. Pinaharurot ng dalawa ang kanilang mga sasakyan. Walang gustong magpatalo sa pinakamahalagang sandali, at naunahan ni Chian. Ngunit kumurap ang pulang ilaw, kaya napilitang huminto si Xiaomeng. Sa puntong ito, malinaw na kung sino ang nanalo at natalo. Ang premyo sa labanang ito ay ang talunan ay susunod sa anumang gusto ng kalaban. Para masigurong mananalo, dinala siya ni Chian para magrenta ng kwarto. Akala niya dinala siya ni Chian dito para gumawa ng kaina-hinalang bagay. Pero hindi niya akalain na sasabihin nitong gusto niyang magtrabaho sa Wanshi Group para magtrabaho para sa kanya. Nagulat si Xiaomeng. Malinaw na binigyan na niya ito ng 3 milyon. Bakit naman napunta siya sa ganitong sitwasyon? Akala niya ang pagtatagpo nila kahapon ay nasaktan ng ego niya kaya nagsimula si Xiaomeng. Pasensya na, pero ang pagpupulong kahapon ay may kinalaman nga rito. Pero hindi dahil nasaktan ako kaya ko ginawa yon. Kundi, noong mga panahong yun, naisip ko na kung magpapatuloy ako ng ganito, parang tapos na rin ang buhay ko. Ayokong mamuhay sa kahirapan, kaya ako nagsikap magtrabaho. Chian, alam mo ba na napakalaki ng hinihiling mo? Sige na nga, malas mo na lang ngayon. Binigyan siya ni Madam Chi ng maraming pagpipilian sa pamamahala ng proyekto, accounting, pagpaplano, marketing, kung saan ka magaling, yun ang gawin mo. Pero ang sabi ni Chian, kung saan daw ang pinakamalaki ang kita, yun daw ang gagawin niya. Pagkatapos mag-isip, sinabihan niya si Chian na pumunta sa opisina niya ng eksaktong 10:00 AM para tanggapin ang bagong trabaho. Dahil pinahahalagahan niya ang pagkakataong ito, maaga siyang dumating sa paanan ng gusali ng kumpanya. Pero dahil wala siyang ID, hindi siya makapasok sa lobby ng elevator. Para makarating sa trabaho sa oras, kinailangan kong humingi ng tulong. Pero walang pumayag na isakay ako. Wala akong nagawa kundi tumalon sa bakod. Sa kasamaang palad, sumabit ako. Nakita ako ng security at agad akong hinayla palabas. Ang maghintay na lang doon ay hindi rin solusyon, kaya nagdesisyon si Chian na akyatin ang hagdan papunta sa trabaho ni Xiaomeng. Pagkatapos akyatin ang 25 palapag, halos hindi na ako makahinga. Pawis na pawis, naghanap ako ng banyo para ayusin ang buhok ko. Hindi ko akalaing mapapasok ako sa banyo ng mga babae. Matapos takutin ng isang empleyado, nang marinig ni Chian ang hamon ni MS, Chi, dali-dali siyang lumabas. Nagpalinggi-linggi siya at sa wakas ay natagpuan din niya ang lugar ng trabaho ni Xiaomeng. Sakto namang dumating din doon si Xiaomeng at Liu Hai. Napatigagal si Liu Hai nang makita ang lalaki sa harap niya. Sobrang kamukha niya ang nobyo ni Xiaomeng na pumanaw na. Matapos dalhin si Chian sa opisina, sinimulan niyang pagsabihan ang paraan ng pananamit nito. Ang Wanshi ay isang malaking korporasyon na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng kliyente, kaya hindi ka na pwedeng magdamit ng basta-basta.
Inayos ko na rin ang pagpasok mo sa marketing, kaya mas lalo mo itong dapat pagtuunan ng pansin. Pagkatapos ng lahat, agad niya itong pinaalis. Bago umalis, ibinigay pa ni Liuhay sa kanya ang kanyang ID. Para bukas, hindi na siya mahihirapang umakyat sa hagdan. Kinabukasan, eksaktong alas 10, si Chian ay nagbihis ng maayos para hanapin siya. Pagpasok sa opisina, hindi niya nakalimutang magporma, na hindi niya alam na sa ibaba, pinag-uusapan na siya ng lahat. Ang mga kasalukuyang empleyado ng Wanshi Group ay pawang nagtapos sa mga kilalang universidad. Kailangan nilang pumasa sa mahihigpit na pagsusulit bago makaupo rito. Si Chian lang ang nag-aral sa ordinaryong paaralan at dumaan pa sa likod. Kaya kahit sinong tumingin, kinamumuhian sila. Hindi pa tapos magsalita si Xiaomeng nang dalhin niya si Chian para magpakilala. Pero pagkatapos marinig ang sinabi niya, agad na naghiwa-hiwalay ang lahat at ipinakita ang kanilang pagkamuhi na hindi nila alam na ang taong ito ang magiging hari sa lugar na ito. Hindi nagtagal, naganap ang pagpupulong para sa bagong plano ng pag-unlad ng Wanshi. Nangyari na rin, hinati ni Leo ang marketing team. Ginawa niyang dalawang grupo para bumuo ng plano sa unang yugto ng marketing para sa proyekto. Ang unang grupo ay binubuo ng mga veterano na matagal nang nagtatrabaho sa Wanshi. Ang pangalawang grupo naman ay binubuo ng mga bagong empleyado na dumating dito sa loob ng 2 taon. Ang ikinagulat ng lahat ay nangyari na. Malaki ang pag-asa ko sa kakayahan ng mga baguhan. Kaya ang posisyon ng team leader ng grupo 2 ay ipagkakatiwala kay Chian. Nang marinig iyon, nagsimulang magbulungan ang lahat. Si Xiaomeng din agad tumutol dito. Nang sabihin niya iyon, umangat na naman ang kayabangan ni Chian. Tumayo siya at tiniyak sa lahat na magagawa niya ito ng maayos. Bilang isang baguhan, akala ni Chian na ito ay isang magandang oportunidad. Ngunit hindi niya alam na ginagamit lang ito ng boss para ipahiya siya. Para maghasik ng pagkakawatak-watak, sinulsulan pa ni Direktor Sun ang sitwasyon. Ayon sa plano, ikaw dapat ang mamahala sa proyektong ito. Pero iyan ang desisyon ng boss, wala akong magagawa. Hindi masyadong maganda ang ugali ni Chian. Mag-ingat kayo. Pagbalik sa opisina ni Xiaomeng, ipinangako ni Chian sa kanya na gagawin niyang maayos ang proyektong ito. Bago umalis doon, ibinigay pa niya sa kanya ang mga dokumento sa kanyang kamay. Nang makita niya ang mga guhit sa papel, napangiti siya. Para mapabilis ang trabaho, agad na nagpatawag ng pulong si Chian sa grupo 2, pero walang nakikinig sa mga sinasabi niya. Kinabukasan, nang muli siyang magpatawag ng pulong, nagbago ng tuluyan ang pakikitungo ng lahat. Hindi na lang siya binabalewala, tumatayo pa sila para batiin siya ng magalang. Kaya naman nagtaka si Chian. Isang empleyado pa ang kusang tumayo para mamahaji ng mga dokumento at ipaliwanag ang planong naisip niya sa lahat. Natuwa naman si Chian, pero hindi niya alam na ito pala ay isang plano na hindi niya makakalimutan habang buhay. Kinabukasan, dinala ni Mr. Salamin ang draft ng panukala sa marketing kay Chian. Pero pagbukas niya, puro Ingles, kaya wala siyang maintindihan. Pero bilang pinuno ng grupo, ayaw niyang mapahiya, kaya nagkunwari siyang sumasang-ayon at pinuri ang galing ng pagsulat nito. Pagkatapos, buong pagtitiwala niyang dinala ang plano sa boss para aprobahan. Pagkabukas pa lang daw niya, alam na niyang may nananabutahe sa kanya, kaya sinamantala rin niya ang pagkakataong ito para ipakita sa kanya kung ano ang paggalang. Mabilis na bumalik ang dalawa sa marketing department. Sinenyasan ni Leo ang lahat na itigil ang kanilang ginagawa, magtipon para pakinggan ang plano ng grupo 2. Artikulo 1, Kabanata 1. Pinasasarap at binubuo ang tatak ng Dreamland gamit ang marangyang estilo para magbigay diin. Ay, narito na pala ang young master. Pinaghintay mo ako. Ang tagal mo. Hindi pa tapos magsalita si kuya, naghiyawan na ang lahat sa paligid. Tungkol sa isyu ng publisidad sa lokal, sinabi ni Lord na pupunta ako sa bundok sa susunod na linggo. Alam na niloloko siya, labis na galit at napahiya si Chian. Ibinato niya ang mga dokumento sa kanyang kamay at umalis. Nang makita ito ni Xiaomeng, dali-dali niya itong hinabol. Hindi niya inaasahan na tinanggal na niya ang kanyang ID at bumaba sa lupa. Chian, kung basta ka na lang aalis, huwag mong sisihin ang kahit sino. Pero ang isang mayabang na binata na tulad ni Chian, paano niya matitiis ang kahihiyang ito? Dahil alam niya ito, ng hapong iyon. Pagkatapos ng trabaho, si Xiaomeng ay tumakbo sa coffee shop ni Xiao Tian para aliwin siya. Pagkakita pa lang niya kay Xiaomeng, mabilis na tumayo si Chian at umalis.
Buti na lang at napigilan siya ni Xiao Tian. Sa pag-upo sa harap ni Xiao Meng, hindi niya tinigilan ang pagpuna sa lalaking iyon na nagpahiya sa kanya, nang hindi napagtanto na nangyari ang lahat ng ito. Bahagi rin kasi yan dahil naniniwala ako sa'yo, Qian. Hindi ibig sabihin na maniniwala rin sa'yo ang iba. Kailangan mong patunayan sa kanila ang kakayahan mo. Sabi niya, saka kinuha niya ang ID na itinapon mo sa kumpanya. Inilagay niya ito sa mesa at pinayuhang bumalik ka roon. Hindi niya inaasahan na itatapon ni Qian ito sa basurahan. Nang gabing iyon, pagka-uwi niya sa bahay, ikinwento niya sa kanyang ina ang mga nangyari sa kanya. Pero sabi ng kanyang ina, sa panahon ngayon, ang kompetisyon ay hindi maiiwasan, walang dapat ikahiya dyan. Dagdag pa sa sinabi ng nanay ko ang nakikita kong kalagayan ngayon. Sa wakas, nagdesisyon na si Qian na bumalik sa kumpanya. Kinabukasan, habang nagkakape sa pantry, pinatawag ni Xiao Meng si Director Sun para kumustahin si Qian. Hindi na siguro yun babalik. Sino ba naman ang may kapal ng mukha para gawin yun? Sakto namang nagmamagaling siya sa paninira kay Qian nang bigla itong sumulpot. Pinitik siya sa noo, ang sakit. Nang makita kitang dumating, bahagyang ngumiti ako, Xiao Meng, para patunayan ang kanyang kakayahan. Sa mga sumunod na araw, nagbanat ng buto si Qian sa coffee shop. Pinag-aaralan ang bawat anggulo ng proyekto. Abalang-abala siya. Madalas ding dumadalaw si Xiao Meng para magbigay ng kanyang mga ideya. Ngunit ang planong ito niya ay itinuring ng boss na walang kwenta dahil ang mga solusyon na iminungkahi niya rito ay lipas na at walang pagka-orihinal. Parang wala ring mangyayaring pagbabago. Anong saysay pa nito? Sabi ni Liu Hai sa'yo, sa loob ng 24 na oras. Kung wala kang may pakitang planong magugustuhan niya, itatanggal ang buong grupo mo. Narinig yan ni Qian at agad-agad na nangako. Maghintay ka lang, mapapanganga kita. Nabalitaan niyang muli na namang tinanggihan ang plano mo. Agad-agad na tumakbo si Xiao Meng para alamin ang sitwasyon. Balak sanang umupo at magsalita, pero biglang may nangyari sa bahay ni Qian. Kaya ayon, nagmadali na naman akong pumunta sa ospital. Buti na lang at bahagya lang nasugatan ang tiyo ko. Hindi naman kailangang ma-hospital, dahil ayaw niyang mag-alala at magpagod ang mga anak at apo niya. Sa pagpapabalik-balik, kaya nagdesisyon ng tiyo ko na maghintay na lang gumaling. Saka na lang siya titira sa nursing home. Ang mismong sinabi na ito ni Tio Chi, ang nagpausbong ng bagong ideya sa isip ni Qian. Kaya nang gabing iyon, pagkatapos kong ayusin ang lahat para sa tiyo ko, bumalik na ako sa kumpanya para ipagpatuloy ang trabaho ko. Buong gabing nagpuyat si Qian, piniga ang utak para mag-isip kung paano ba niya gagawin para maging maayos. Kinabukasan nang dumating ang dalawang boss para suriin ang resulta. Nakita na lang nilang natutulog na pala si Qian. Nang makita iyon, nilapitan ni Xiao Meng at biglang hinablat ang earphones at ginaisang siya. Nang makita ang dalawang nakatayo roon, tahimik na lang na inihagis ni Qian ang kanyang disenyo sa kanila. Tapos sinimulan ng ligpitin ang kanyang gamit. Nang paalis na siya, biglang nagsalita si Liu Hai. Teka, ano pa? Pagkaraan ng 5 minuto, magtipon ang lahat sa conference room. Malapit na ang pinakamagandang sandali ni Qian. Gusto ng pinuno ng unang grupo na gamitin ang kasikatan ng mga artista para i-promote ang proyektong ito, habang abala siya sa pagpuri. Sa kanyang perpektong plano, nagpakita naman ng paghamak si Qian, kaya nagtalo na naman silang dalawa. Bagamat hindi pa ako gaanong katagal dito, alam kong may tradisyon ang Wanshi, ang magbigay ng donasyon, hindi ba? Kung gusto nating dagdagan ang atensyon ng publiko sa grupo, ang pagbibigay ng donasyon ang pinakamagandang opsyon. Ang mga artista, kaya lang nilang akitin ang mga tagahanga nila, pero ang pagkakawang gawa, kaya nitong akitin ang atensyon ng buong lipunan, basta't maganda ang ginagawa nilang pagkakawang gawa. Kusang lalapit ang media at itataas sila. Isipin mo na lang, may kumpanya bang kapos sa pondo, at nahihirapan pa, na handang tumulong sa pagkakawang gawa? Syempre wala, kaya malulutas din ito. Ang kumakalat na chismis na nahihirapan ang Wanshi, makapagbigay ng tiwala sa mga mamumuhunan para mapanatag sila. Ang paglalagak ng puhunan dito ay tunay na isang bagsak, 2 ibon. Lubos ding sumasang-ayon si Liu Hai sa planong ito mo. Pagkatapos ay sinabi niyang ay lahad mo ang mga detalye. Ang pagkukumpuni ng nursing home, napili ko na rin ang lokasyon, isang malaking bahay, nasa labas ng bayan. Umaasa ako na lahat kayo dito ay makakadalaw. Gamitin ang inyong pagmamalasakit para muling itayo ang imahe ng kumpanya. Ang planong ito mo ay lubos na nagtagumpay na makuha ang loob ni Liu Hai. Sa isang himala, hindi lang niya napanatili ang kanyang posisyon, kundi siya pa ang ginawang tagapamahala ng proyekto sa marketing. Ngunit nang tila maayos na ang lahat, dumating ang problema. Nang araw na iyon,
Habang nagtatrabaho ang mga manggagawa, biglang napansin ni Chian na maraming bitak sa pader. Kapag hinawakan, naglalaglagan na parang nyebe. Para kumpirmahin ang kanyang hinala, kinuha niya ang plano ng bahay at ikinumpara. Talaga nga, may problema na rito. Anumang oras, maaaring gumuho to. Kaya dali-dali kong pinalabas lahat ng manggagawa. Tapos hinanap ko si Liuhay para ipaalam sa kanya to. Kailangan nating baguhin ang plano at patibayin ang mga pader. Ilang araw lang naman madaragdagan sa oras ng konstruksyon. Pero ang gusto lang ni Liuhay noon ay bilis ng trabaho. Kaya binaliwala niya ang lahat ng payo ni Chian. Pagkaalis ko, inutusan niya agad ang lahat na magpatuloy sa trabaho. Nang gabing iyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ayon sa ulat ng panahon, ang ulan na ito ay tatagal pa ng ilang araw. Sa mga sandaling iyon, biglang nag-alala ng husto si Chian, kaya't binagtas niya ang ulan at hangin papunta sa nursing home. Hindi niya inaasahan na hanggang sa oras na iyon ay abala pa rin ang mga manggagawa. Sinigawan niya ang lahat na tumigil, ngunit walang nakinig sa kanya. Walang nagawa si Chian kundi hanapin si Liuhay. Sinabi niyang patigilin na ang lahat, ngunit hindi lang siya tumanggi. Sinigawan pa siya at pinaalis. Chian, wala kang karapatang utusan ako. Simula ngayon, tinanggal na ang posisyon mo bilang tagapamahala. Wala na siyang ibang magawa kundi tawagan si Xiaomeng at sabihing pumunta agad siya rito. Pagkatapos mag-usap, dali-dali siyang pumasok sa loob ng silid at pinalabas ang mga manggagawa. Hindi na rin nagpigil ang mga empleyado ng kumpanya nang makita iyon. Nahihiya na siya sa kanila dahil pinapalaki niya ang maliit na bagay. Habang nagtatalo sila, biglang lumaki ang mga bitak sa dingding. Bumagsak ang mga alikabok mula sa kisame, kaya nagtakbuhan palabas ang lahat. Isang batang babae lang ang natakot kaya naiwan doon. Sa gitna ng panganib, mabilis na tumakbo si Chian para itulak siya palabas. Pero siya naman ang naipit sa gumuhong gusali. Maya-maya pa, dumating din si Xiaomeng. Nang malaman niyang nakalabas na ang lahat ng ligtas, at si Chian na lang ang nawawala, para siyang nasiraan ng bait. Sumugod siya sa gumuhong gusali at baliw na tinawag ang pangalan niya. Kahit anong pigil ni Liuhay, determinado siyang alisin ang mga bato para hanapin siya. Pagkatapos ng ilang paghahanap, sa wakas ay nahila rin niya ito. Pero sa pagkakataong ito, nawalan na ng malay si Chian. Kahit anong tawag niya, hindi na siya sumasagot. Ang nangyaring insidente sa nursing home ay mabilis na kumalat sa lahat ng pahayagan. Nag-abang ang mga reporter sa ground floor, parang mga langgam na nagkukumpulan. Walang ibang paraan, kinailangan ni Liuhay na personal na magbukas ng press conference at humingi ng paumanhin para sa kanyang kapabayaan. Sa kabilang banda, nang malaman ng ina ni Chian na nasugatan siya, labis din siyang nag-alala kahit naligtas na ang anak niya. Pero sa tuwing naiisip niya ito, hindi niya mapigil ang maluha. Para mabawasan ang pag-aalala niya, kumakawi-kaway siya para ipakita ang lakas niya. Tapos, ibinulgar pa niya sa ina niya na umiibig siya kamakailan, para bang sila na ni Xiaomeng. Matapos magtipon ng sapat na lakas ng loob, nagpasya na rin siya. Buong tapang siyang pupunta para umamin sa kanya, pero hindi niya inaasahang diretsahan siyang tatanggihan. Mas masakit pa na diretsahan niyang inamin na tinutulungan kanya dahil kamukha mo ang isang taong nakilala niya dati. Labis itong sumakit sa kanya. Nang gabing iyon, tumakbo siya kay Xiao Tian para magpakalasing. Xiao Tian, nakinig ka ba? Chian, nagkamali ako ng panahon, pero tama ang taong nakilala ko. Simula noong araw na iyon, nagsimulang bumaba ang diwa ni Chian. Palagi siyang pumapasok sa kumpanya na antok na antok. Nang araw na iyon, habang mahimbing na natutulog si Chian, dumating si Director Sun at ginaisang siya. Tapos sabi ng Vice-Presidente, may kailangan daw siya sayo. Kaya dali-dali akong bumangon at pumunta roon. Pagdating ko, punong-puno na ng papeles ang mesa niya. Dahil magkakaroon daw ng kota ang mga empleyado sa sales department. Kaya tinawag niya ako para sabihin kung aling unit ang madaling ibenta, at kung aling unit ang dapat iwasan. Pero hindi ko akalain na sa mismong pagpupulong. Sinalungat ko ang sinabi niya. Dahil sa nangyari, malaki ang epekto nito sa kapital natin. Ang puhunan nila, kaya napilitan si Liuhay na ipagbili ang ilang gusaling bakante. Para makapanatili sa kumpanya, bawat empleyado sa marketing at sales ay kailangang makabenta ng 4 na apartment. Sino mang hindi umabot sa kota ay tatanggalin. Bilang biktima sa insidenteng iyon, ikaw ang unang pinapili. Alam mo naman kung aling bahay ang pinakamadaling ibenta, pero sadyang pinili mo pa rin ang 4 na pinakamahirap. Labis itong ipinagtaka ni Xiaomeng.
Kaya naman pala, naghahanap ka ng makatuwirang dahilan para umalis dito. Pagkatapos ng meeting, dali-daling hinabol ni Xiaomeng si Qian para pag-alitan. Ang pagpasok ko sa Wanshi ay hindi dahil may kamukha ako. Pero sana maintindihan mo, Qian, hindi ko kailangan ng awa ng kahit sino, dahil nag-aalala ka sa benta niya. Kaya espesyal mong pinakiusapan si Direktor Sun na bantayan siya. Tapos kinontak mo ang matalik mong kaibigan, para tulungan kanya kinabukasan habang abala ang lahat ng empleyado ng marketing, sa pagpapakilala ng bahay sa mga mamimili. Si Qian naman, walang pakialam na naglilibot kung saan-saan. Hindi pa nakakalimutang asarin ang matandang tigre sa harap niya. Nang magsawa na sa paglalaro, bigla na lang natulog na parang walang alam sa mundo. Malapit nang mananghalian nang may dumating na isang dalaga. Sa paggalang pa lang ni Boss Sun, malalaman mo na agad na hindi basta-basta ang pinanggalingan niya. Iniwan siya ni Boss Sun sa simulation area. Pagkatapos, pinuntahan niya si Qian, Jin Aiseng, at kinaladkad para mag-entertain ng bisita. Sapat na ang talino ni Qian para malaman na VIP ang bisitang ipinauubaya ni Boss Sun. Sigurado akong inutusan yan ni Xiaomeng, kaya agad akong tumanggi, pero ayaw akong tantanan ng babae. Sige na, ikaw na, samahan mo kong tumingin ng bahay. Wala akong nagawa kundi samahan siya sa construction site. Hoy, ate, nagbebenta ako ng bahay, hindi ng katawan, pero natatakot ako sa taas. Buhatin mo ako. Pagdating sa itaas, ipinakita ko sa kanya ng mabilisan. Isang ikot lang, wala akong sinabi. Pinabayaan ko siyang tumingin mag-isa. Wala pang 15 minuto, tapos na silang tingnan ang bahay. Maghahanda na sanang bumaba nang bigla siyang kumapit ng mahigpit sa braso niya at nagpabuhat pababa. 10 palapag pababa, tapos kailangan pang buhatin ng taong mahigit 50 kilo. Kaya halos hindi na siya makahinga. Dahil nakita niyang buong puso siyang naglilingkod, agad bumili ang dalaga ng 4 na unit. Mayaman ba siya? Bakit siya bibili ng 4 na unit? Sira ba ang ulo niya? Hoy, gusto ko talagang bumili ng bahay. Huwag mo naman akong iwan. Hindi nagtagal, naganap na rin ang pagpupulong para sa pagtanggap ng resulta. Dahil sa 4 na bahay na binili ng babae, naging hari ng benta si Qian. Ngayong buwan na ito, sa pagtataka ng lahat, lumampas na rin ito sa kontrol ni Qian. Gusto lang naman niyang mapunta sa dulo ng tahimik. Bakit humantong sa ganito? Kaya't dumiretso siya sa babaeng iyon. Pinilit siyang isauli ang lupa at bahay, pero hindi siya napakiusapan. Kaya't kinailangan niyang gamitin ang kanyang kagwapuhan para akitin siya. Ang taktikang ito ay naging matagumpay sa pag-akit sa kanya. Pagkaalis sa coffee shop, agad na kinuha ni Qian ang kontrata at mga papeles. Matapos kong magbitiw ng tungkulin kay Leo, bumalik ako sa construction site para magtrabaho. Habang nagkakasiyahan ng lahat, dumating ang bangungot. Tumawag ang ospital para ipaalam sa akin. Pumanaw na ang tatay ko. Dahil natatakot akong hindi makayanan ni nanay ang pagkabigla, iniwasan ko ang tingin niya at mag-isang tumakbo papuntang ospital. Doon ko lang nalaman na simula nang umalis si tatay sa bahay, nagtrabaho siya sa malalaking construction site para kumita ng pera para ipambayad sa utang. Dahil sa labis na pagtatrabaho araw at gabi kaya nangyari ang insidente. Nakalulungkot na nakita ko ngayon ang malamig na bangkay ng aking ama na nakahimlay sa silid. Labis ang sakit na naramdaman ni Qian matapos niyang ayusin ang damit ng kanyang ama. Lumuhad si Qian para magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Ngunit ang katotohanan ay lalabas at lalabas din. Hindi nagtagal at nagkasakit ang kanyang ina nang malaman niya ang tungkol dito. Kahit na ibinigay ni Xiao Tian ang lahat ng pera niya para ipahiram sa kanya, hindi pa rin iyon sapat para sa utang na kanyang pinapasan. Kaya naman nagdesisyon si Qian na sumali sa karera para kumita ng pera para sa ikabubuhay. Nang malaman ito, agad itong pinigilan ni Xiao Tian. Tutal, isa lang ang kaibigan niya. Ikaw lang yun, kahit anong gawin mo. Kailangan mong bumalik ng ligtas para sa akin. Kasabay nito, nagkakagulo rin sa Wanshi Group at ang tanging makakaligtas dito ay si Lolo Mei Meiji and Jun lang. Gusto ni Liu Hai na gamitin ang itsura ni Qian para mag-invest ang matanda dahil kamukha niya ang yumaong anak nito. Para magtagumpay ito, umakyat siya sa isang gusaling ginagawa at nagbanta, Xiaomeng, kung hindi mo kakausapin si Qian tungkol dito, tatalon siya mula rito. Wala na akong ibang magagawa, Xiaomeng. Kaya napilitan siyang pumunta sa coffee shop ni Xiao Tian para hanapin siya, pero sarado na ang tindahan. Dahil nagmamadali siya, inis kanya ang WeChat code na nakalagay sa labas para kontakin si Xiao Tian, pero nakita niya ang post nito kamakailan lang.
Hindi pa natatagalan matapos ilabas ang nanay ni Chian sa ospital. Natuntun din niya ang araw ng operasyon ng nanay niya kung saan wala si Chian. Kaya nagsimula siyang maghinala at paulit-ulit na tinanong si Xiao Tian tungkol sa kinaroroonan niya. Matapos malaman ang lokasyon ng pagtatanghal ni Chian ng motorsiklong lumilipad, mabilis siyang nagpunta roon para pigilan siya. Hindi ba kailangan mo ng pera? Heto, bibigyan kita. Sa sinabi niyang iyon, muling nasaktan ang pagkatao ni Chian. Ibinaba niya ang kanyang helmet, itinaboy si Xiaomeng, at pinaharurot ang sasakyan paikat sa lupa. Matapos magpagulong-gulong, pinatakbo niya ang hovercraft sa ere, at nagpanggap na propesyonal. Tapos, bumulusok sila pababa ng bangin. Pagkagising ni Chian, nakita na lang niya si Xiaomeng na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Habang nag-uusap sila, hindi sinasadyang nasaktan siya ng matalas na pananalita ni Chian. Kaya nanahimik na lang siya at hindi na nagsalita. Kaya naman, kinailangan niyang magdahilan para magkabati sila. Ang paa ko, anong nangyari sa paa ko? Bakit wala na akong maramdaman? Tama na yan, Chian. May bahagyang concussion ka at mga gallows. Walang malala. Huwag ka nang mag-inarte. Nakakahiya naman. Ito pala yung bayad na pinadala nila sa'yo. Tingnan mo, nang makita ang makapal na pera sa loob ng sobra, inosente pa rin si Chian. Akala niya, iyon ang malaking bayad para sa kanya. Hindi niya alam na sa simula pa lang, ginamit na siya ng mga ito. Kapag may nangyari sa kanya, ang pera ng insurance ay mapupunta lahat sa kanila. Yang mga kontrata ng trabaho na pinirmahan mo, nakita na lahat ni Xiaomeng. Wala ni isa doon ang may legal na bisa. Pagkatapos ng ilang usapan, binigyan niya ito ng bagong oportunidad para kumita. Kung tutulungan mo lang siyang maghanap ng isang tao, bibigyan ka niya ng malaking pabuya. Nang marinig iyon, pumayag agad si Chian. Pag-uwi niya, ibinalita niya ito kay Liu Hai. Para sa kanya, ang panalo ang pinakamahalaga ngayon. Ang iba ay pangalawa na lang, kaya ayaw na rin niyang makipag-usap pa rito. Tumalikod siya at bumalik sa kwarto. Samantala, pagkatapos makipag-usap kay Xiao Tian, nalaman niya na ang taong nagngangalang Mei Jianjun na ipinapahanap ni Xiaomeng sa kanya, ay isang maimpluwensyang tao sa larangan ng negosyo. Ilang taon na ang nakalipas, siya rin ang nagtatag ng korporasyon. Ngayon, lubhang naguguluhan si Chian dahil dito. Pagkatapos niyang ma-discharge, agad siyang nagpunta kay Liu Hai. Pinag-usapan nila ang negosyo at nagkasundo sa presyo. Agad namang ipinaalam ni Liu Hai sa kanya ang tungkol sa trabaho. Sa isang linggo, magkakaroon ng malaking pagtitipon na pangungunahan ni Wan Shi. Dadalo ang daan-daang negosyo, kasama ang malalaking korporasyon sa buong bansa. Ang trabaho niya ay siguraduhing maibigay ang imbitasyon sa kanya. Isang linggo lang, kung narito siya, siguradong mapapasayo ang pera. Pero kung hindi siya dumating, kahit isang kasing, huwag kang umasa. Pagkaalis sa opisina ni Liu Hai, ginamit ni Chian ang address na ibinigay niya para hanapin ang bahay niya. Pero pagkapasok niya pa lang sa gate, biglang sumulpot ang isang babae sa likod niya. Pagkakita sa mukha ni Chian, humikbi siya. Mei Xiong, anak, umuwi ka na ba? Labis siyang nagulat sa mga ikan-ikilos ng babae. Dahil sa pagmamadali niyang umalis kinabukasan, si Xiaomeng ang kusang lumapit. Sinabi niya kay Chian at Xiao Tian ang katotohanan tungkol sa taong nagngangalang Mei Xiong. Samantala, abala pa rin si Liu Hai sa kanyang trabaho. Naghanda para sa malaking pagtitipon. Nang gabing iyon, muling pinuntahan ni Chian ang bahay ng mga Mei. Sa tulong ni Xiao Tian, nagtagumpay siyang makatalon sa loob ng bakuran ng kanilang bahay. Ngunit sa kasamaang palad, biglang tumunog ang sensor alarm na nakasabit sa dingding. Naguguluhan si Chian at hindi alam ang gagawin kaya tumalon siya papasok sa loob ng bahay. Paglingon niya, nakita niya ang matanda. Matagal na palang nakatayo si Mei doon. Nakikita ang mukha mo. Bigla siyang natigilan, nanginginig ang kamay na humawak sa pinto. Habang nagpapaliwanag ka, sumugod naman ang kitiwala para sunggaban ka at hilahin palabas. Sa pagkakataong ito, pinigilan siya ni Mr. Mei. Nandito na rin lang siya. Hayaan mo siyang makausap ako. Pagkaupo sa mesa, tinanong ni Mr. Mei kung bakit ka na parito. Nang marinig mo iyon, tapat ka ring sumagot. May isang taong nagngangalang Liu Hai na nagpautos sa akin na pumunta rito. Nagpadala ng imbitasyon para sa isang kongreso kay Tito. Dahil po sa kakulangan ng pera para sa gamot ng nanay ko kaya ako naglakas loob na pumasok dito. Sabi nila, basta't hanapin ko raw kayo, siguradong sasali kayo. Narinig ni Chian na paulit-ulit niyang binabanggit na kailangan niya ng pera para sa gamot ng kanyang ina. Si Mei sa wakas ay lamambat. Basta't naroon ka rin daw sa araw na iyon, pupunta ako. Kinabukasan, maaga pa nang magtipon ang lahat.
Isang itim na damit ang sumulpot sa bakuran, winawasiwas ng hangin. Sa gitna ng pagtataka ng lahat, tanging si Chian lang ang masayang nakatayo sa isang tabi. Laging bukang bibig ang bayad sa kanya. Ang layunin ni Liu Hai sa pag-imbita sa iyo rito ay isa lang, para makuha ang atensyon ng media. Kapag kumalat ang balita na nagbabalik si Mr. May, tiyak na dadagsa ang mga pamumuhunan pagkatapos ng pagpupulong. Inimbitahan ni Liu Hai si Mr. May na bisitahin ang Wanshi Group. Diretso niyang inamin na nasa panganib ang grupo ngayon, kaya gusto niyang humingi ng tulong sa iyo para malagpasan nila ang pagsubok na ito. Pero ang buong atensyon mo ngayon ay nakatuon, napunta kay Chian, kaya kinailangan niyang ipatawag siya rito. Nang makita kanya roon, nagbigay ng kondisyon si May. Kung makakaiwas si Chian sa 10 atake niya sa loob ng 1 buwan, handa siyang tumulong sa kanila. Nang marinig iyon, agad na hinawakan ni Liu Hai si Xiaoming nang may pag-asa sa mga mata. Alam ni Xiaoming ang ibig niyang sabihin, kaya nagalit siya at umalis. At nang makaalis na siya roon, patuloy na nagreklamo si Chian tungkol sa kanyang sweldo. Kung mag-aaral ka lang ng martial arts, ibibigay ko sa iyo ang 4 na beses ng pera na kailangan mo. Kung wala ka niyan, pag-iisipan ko ulit. Sa kabilang banda, naamoy na rin ng mga kalaban ni Wanshi na si Liu Hai ay ginagamit si Chian para ilabas ang ahas sa lungga, kaya nagdesisyon din silang kumilos sa kanya. Nang tanghaling iyon, nang bumalik si Chian sa ospital para bisitahin ang kanyang ina, ay wala na siya doon. Pagkatapos ng ilang sandaling paghahanap, nalaman niya na inilipat na ni Liu Hai ang kanyang ina sa ibang lugar para matiyak ang kanyang kaligtasan. Malinaw ang layunin ni Liu Hai. Kung papayag lang si Chian na tulungan siya, handa siyang ibigay ang pinakamagandang kondisyon para magamot ang kanyang ina. Nang marinig iyon, napilitan na ring tanggapin ni Chian ang alok. Sa kabilang banda, bumalik na rin si Xiaoming sa dating lugar, kung saan sila nagsama ng kanyang nobyo, nakahiga sa malamig na tubig. Inaalala ang magagandang alaala noon at napahagulgol na lang. Kinabukasan, nang sabik na pumunta si Chian para pakiusapan si Xiaoming. Naturuan siyang mag-martial arts, binuhusan siya nito ng malamig na tubig. Chian, sinasabi ko sa iyo sa huling pagkakataon, hindi talaga kita tuturuan. Para sa panggamot ng nanay ni Chian, dumiretso siya sa mansyon ng mga May para hamanin. Ang pakikipaglaban ni Mei Jianjun sa akin ay parang ehersisyo lang ng mga senior citizen. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos tanggalin ng coat, pinisil ng paaba at paalang. Pamwesto ka na. Kailangan ko bang sabihin sa iyo ang mga patakaran? Hindi kailangan ng patakaran. Basta bumagsak ka sa lupa, talo ka. Pagkasabi nito, buong lakas na sumugod si Chian sa kanya, pero mabilis siyang naiwasan nito. Talagang matanda na'y gumagaling pa. Nang akala ni Chian na napatumba na niya ito, ay pinaikot-ikot siya nito at itinapon sa isang tabi. Para matapos ang misyon na ipinag-utos ni Liu Hai sa kanya, tumakbo si Chian sa ama ni Xiaoming para alamin ang mga nangyari noong mga nakaraang taon. Lumabas na si Mei Xiong pala ang nagturo sa kanya ng martial arts noon, kaya naintindihan na rin ni Chian kung bakit ayaw niyang ituro ito sa kanya. Nang gabing iyon, pumunta siyang muli kay Mei para alamin ang tungkol kay Mei Xiong. Pagkatapos marinig ang mga hinaing niya, nagdesisyon si Chian na ilayo si Xiaoming sa putikan. Kasabay nito, tutuperin din niya ang pinakamalaking hiling ni Mei. Iyon ay ang makalaban ng kanyang anak sa isang laban. Kinabukasan, nang dumating si Xiaoming sa training ground, biglang lumitaw si Mei Xiong. Nanginginig niyang itinaas ang kamay niya para sana hawakan ang pisngi nito, pero sa kalagitnaan, napagtanto niyang hindi ito ang Mei Xiong niya. Malinaw na si Chian ang nagpapanggap na Mei Xiong, kaya isang sampal ang damapo sa mukha niya. Ibinato niya kay Chian ang pera sa kanyang bag, tapos sinabi niyang umalis na siya agad doon. Hindi nagalit si Chian. Hinawakan niya siya at hinayla sa harap ng salamin na malapit doon. Ang isang vice-presidente ng isang malaking korporasyon, naging ganito. Sa tingin mo, kung makita ito ni Mei Xiong, makakapagpahinga kaya siya ng payapa. Pagkatapos, niyakap niya siya ng mahigpit para umiyak hanggang sa tumahan. Nang kumalma na si Xiaoming, ipinangako niya sa akin na bukas ng 10 ng umaga, pupunta ako rito para mag-aral ng martial arts. Kinabukasan, maagang dumating si Xiaoming para magsanay ng ilang batayang galaw. Ang kanyang mahabang puting kasuotan ay nagpadagdag pa sa kanyang mga graceful na galaw. Maya-maya pa, dumating na rin si Chian para tiyakin ang kaligtasan ng kanyang sarili. May dala pa siyang kumpletong set ng armor.
Pero kahit gaano pa siya kakumpleto sa gamit, wala rin itong silbi dahil ilang minuto pa lang siya sa arena. Matagumpay na pinabagsak ni Xiaomeng si Qian sa patuloy na pagtuturo ni Xiaomeng. Ang martial arts ni Qian ay nagkaroon din ng malaking pag-unlad. Di nagtagal, naganap na rin ang paghaharap ni na Mr. Mei at niya. Hindi pa rin ganoon katatag ang teknika ni Qian, pero mas gumaling na siya kaysa dati. Bagamat hindi halata, nakita ni Xiaomeng na nagpapatalo si Mr. Mei kay Qian, kaya hindi na kailangang subaybayan pa para malaman kung ano ang magiging resulta ng laban. Qian, napagtagumpayan mo ang pagsubok ko. Pagkatapos ng laban, inimbita siya ni Mr. Mei sa loob para magtsaa, at hindi rin nakalimutang magpasalamat sa kanya dahil nakatulong siya para matupad ni Mr. Mei ang pinakamalaking hiling sa buhay niya. Gaya ng napagkasunduan, tutulungan niya si Liu Hai. Sa sinabi mo, napaluha rin ako sa awa sa ama, nawalan ng kaysa isang anak. Lolo, sa susunod na gusto mong makipaglaban, tawagan mo lang ako kahit anong oras. Si Sheng Shiliu agad nagpatawag ng press conference para ipaalam ang pagbabalik ni Mr. Mei, ang leader ng Wanshi Group. Pagkalabas ng balitang ito, agad nagamulo ang publiko. Samantala si Mr. Mei naman, tinawag si Qian para tanungin siya tungkol sa plano niya sa hinaharap. Alam kong gusto mo lang mag-focus sa paghahanap buhay para sa nanay mo. Ibinigay niya sa iyo ang dyaryo na hawak niya para makita mo. Alam niyang may pagtingin ka kay Xiaomeng, pero nag-aalala ka pa rin tungkol kay Mei Xiong. Kaya pinayuhan kanyang samantalahin ang pagkakataon. Patunayan mo ang sarili mo, dahil iyon lang ang paraan para makuha mo ng buo ang puso ni Xiaomeng. Kung may pagkakataong makapagpatunay ka na ikaw si Liu Qian, mayroon kang sariling dangal, papayag ka ba? Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, naroon na si Mr. Mei sa kumpanya. Sa pamamagitan ng lahat ng nakalap niyang impormasyon, itinuro niya na ang dahilan kung bakit napunta sa ganitong sitwasyon ang kumpanya ay dahil sa pagpupumilit ni Liu Hai na bilhin ang lote numero 15. Ito ay isang napakalaking pagkakamali na hindi na maitatama. Kung gusto nilang tulungan niya ang Wanshi na makaahon, kailangan nilang ibigay sa kanya ang lubos na kapangyarihan. Walang sino man ang pwedeng sumalungat sa kanyang desisyon, kahit sila. Sa puntong ito, wala na tayong ibang magagawa. Napilitang sumang-ayon si Liu Hai, pero hindi niya inaasahan na may mangyayaring hindi inaasahan. Ang unang desisyon na gagawin ko ngayon ay ilipat ang pinakamataas na kapangyarihan sa pamamahala ng Wanshi Group sa aking nag-iisang kinatawan. Sino yun? Nasa meeting room ako, pumunta ka rito. Hindi inaasahan, si Qian pala ang pumasok. Ang unang ginawa niya pagkatapos maluklok ay pumunta at kinansela ang lahat ng proyektong pinagtutulungan niya kasama ang mga boss. Simula ngayon, hindi na namin kayo kalaro, Wanshi. Kami na mismo ang gagawa ng Dreamland project na ito. Nang marinig iyon ni Whitebeard, napangisi siya. Ano ba ang kaya ng isang walang laman na tulad ng Wanshi? Nakapanood na ba kayo ng karera? Hindi porket nauna ang isa, siya na ang mananalo. Nang marinig iyon, natahimik ang lahat. Nakita iyon ni Mr. Lee. Pinapalabas niya ang lahat para mag-isa, para makipag-usap kay Qian at ipakita ang kanyang magandang intensyon. Sinasadya niyang buksan ng isang mamahaling bote ng alak. Mag-inuman tayo para maging magkaibigan. Huwag na, huwag na. Ang ugali ko'y mahirap pakisamahan. Mas bagay tayo bilang magkaaway. Kung magkaibigan tayo, hindi ka makikinig. Kaya naman, nagpaliwanag agad siya. Dati raw, naiirita sila kay Liu Hai, kaya nila ginawa iyon, pero wala silang galit kay Wanshi. Basta ngayon, kung papayag si Mr. Mei na pangunahan sila sa pagnenegosyo, itatakwil nila si Liu Hai dito, para si Mr. Mei ang mamuno dito. Sabi ko nga, ayoko na. Ako na ngayon ang namumuno sa Wanshi Group. Narinig mo ba? Kung ano ang sinabi ko, yun ang gagawin ko, ha? Palem. Pagkasabi niya noon, agad siyang tumalikod at umalis. Matapos malaman na basta nalang kinansela ni Qian ang pakikipag-ugnayan sa mga matatandang yun. Galit na galit si Liu Hai at pinagalitan siya. Anong karapatan mo? Dahil ba ako ang namamahala dito? Ganun ba? Ngayon, alam na ni Qian kung bakit siya ginawang boss ni Mr. Mei, at hindi si Liu Hai. Pagkaalis sa Wanshi, agad siyang tumakbo sa bahay ni Mr. Mei para iulat ang mga nangyari sa araw na yon. Hindi ko akalain na sang-ayon din pala siya sa ginagawa mo. Para sa kalabang grupo, kayong dalawa ay mga misteryoso at mahirap hulaan. Kaya naman,
kailangan nilang kumilos muna. Sa puntong yun, kailangan lang nating maghintay at hanapin ang butas sa plano nila. At kapag nakaganti tayo, panalo na tayo. Gaya ng inaasahan, nagkagulo-gulo na ang loob ng kalaban. Nag-isip ng kung ano-anong teorya at tinawag ang kanilang especially iya sa Wanshi. Ang taong yun ay si Director Sun. Ayon sa kanyang kwento, alam nilang maganda ang relasyon ni Chiyan at ng vice-presidente ng Wanshi Group. Mayroon din silang kutob na may namamagitan sa dalawa, kaya naisipan nilang gamitin ito para labanan ang Wanshi Group kinabukasan. Ipinatawag ni Dutrang si Liuhai at ibinato sa kanya ang mga litratong kuha ng palihim ni Chiyan at Xiaomeng. Alam ng lahat na sina Liuhai at Xiaomeng ay perpektong magkapareha. Maraming humahanga sa kanila. Kaya kung kumalat ang mga litratong ito, direkta itong makakaapekto sa imahe ng Wanshi. Malay mo, ito pa ang maging huling dagok para tuluyang bumagsak ang Wanshi. Kailangan lang na si Liuhai ay pumayag na paalisin sina Mr. Mei at Chiyan sa kumpanya. Kung gayon, itatago niya ito at magbibigay din siya ng pondo para ipagpatuloy niya ang proyekto. Sa Dreamland, mabilis na nakarating kay Xiaomeng ang balitang ito. Dinala niya ang mga litratong dala ni Liuhai para kausapin si Chiyan, ang mismong CEO ng Wanshi Group, na kung umasta ay akala mo kung sino. Tapos ngayon matatakot ako sa mga bagay na walang kwenta. Sinabi pa ni Chiyan sa iyo na ang mga kalaban, para sa kapakanan, gagawin ng lahat. Huwag mo nang alalahanin yan. Ako na ang bahala. Pagkatapos makipag-usap ulit kay Mr. May kinabukasan, nagpatawag ako ng pagpupulong ng Board of Directors. Desidido akong ilantad ang tunay na kulay ng mga taong yan. Kung gusto nilang maglaro, paglalaruan ko sila hanggang sa huli. Paano ko gagawin? Kailangan ko pa bang magulat sa iyo? Nakalimutan mo na ba ang katayuan mo? Ako na ang boss dito ngayon. Ang sinabi kong iyon ay ikinagalit niya ng husto. Padabog siyang bumalik sa kanyang opisina. Pagkatapos ng trabaho, pumunta siya sa opisina ni Xiaomeng. Nag-alok siyang imbitahan sina Xiaomeng at Chiyan na kumain sa bahay niya para magkaayos. Mukhang napag-isipan na niya. Mabilis namang pumayag si Xiaomeng, pero hindi niya alam na plano lang pala iyon para makaganti. Pagkatapos dumating sina Chiyan at Xiaomeng, nagdahilan siya na kulang ang gamit sa kusina para makalabas. Pagkababa niya sa paradahan, agad siyang tumawag sa mga reporter. Ipinagbigay alam sa kanila na nakikipag-date dito ang vice-presidente ng Wanshi Group sa kanyang kasintahan. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang tumunog ang doorbell. Hindi nila akalain na pagbukas ng pinto, sumugod ang mga reporter na parang mga langgam. Nang makita iyon ni Xiaomeng, agad niyang sinabi kay Chiyan na itulak sila palabas. Pagkatapos, isinara niya ang pinto at saka kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Liuhai, pero ayaw sagutin ng isa. Kinabukasan, dumiretso si Chiyan sa opisina ni Liuhai. Pinagalitan niya ito ng husto, tapos nagpunta kay Mei para pag-usapan ang solusyon. Alam na ni Mei Jianjun na gagawin ni Liuhai ang bagay na ito, pero hindi niya sinabi kay Chiyan, kaya galit na galit siya. Pero sinabi niya kay Chiyan na pag-isipan niyang mabuti ang natutunan niya sa martial arts. Malalaman mo kung paano gumanti ng tama. Pagkatapos mag-isip ng magdamag, nagdesisyon si Chiyan na sirain ang kanyang sarili para makalaya si Xiaomeng sa problemang ito. Una, kunin mo ang buong atensyon ng media sa'yo. Pagkatapos, tumanggap ka ng mga personal na panayam. Ipahayag mo sa lahat na isa kang baliw na tagasunod, na tinamaan ng kidlat ng pag-ibig sa isang babaeng nagngangalang Xiaomeng. Kahit na paulit-ulit siyang tumanggi, patuloy mo pa rin siyang sinusundan. Pagkatapos, hihingi ka ng tulong sa mayaman na babae, na bumili ng 4 na bahay para magpanggap na girlfriend mo. Hindi ba't matagal nang sinusuyo ni Chiyan si Xiaomeng? Paano nangyari na naging nobyo ka niya? Hindi ko alam yan, at wala rin akong pakialam. Basta ngayon, akin na siya. Sa panulat ng mga reporter, mabilis na naging lalaking pinakamasama sa kasaysayan ng sangkatauhan si Chiyan. Mabilis ding nakarating ang balitang ito sa lolo, kaya't inimbitahan kanyang lumabas para magtsaa. Matapos kayong mag-usap ng ilang sandali, dumating si Liuhai. Nagbigay siya kay Chiyan ng halaga para layuan mo si Xiaomeng. Matapos ninyong pag-usapan ang pera, sa wakas ay pumirma si Chiyan sa kontrata. Kasabay nito, pinuntahan din ni Xiaomeng ang babaeng iyon para linawin ang lahat. Sa salaysay niya, nalaman ni Xiaomeng kung gaano kaperpekto ang planong ito. Sa mga oras na ito, siguradong magtataka ang mga tao sa balita online kung bakit hindi pa siya nakikipaghiwalay kay Liuhai at napunta sa akin. Sa oras na iyon, sasabihin ko sa kanila na patay na ang tatay ko. Wala akong pera. Kaya hindi ako sinamahan ni Xiaomeng dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa awa.
Sisirain ko ang sarili kong reputasyon para ipakita sa lahat na hindi ako karapat-dapat kay Chian. Pagkatapos ng isang gabing pag-iisip, naintindihan din niya. Payag akong sumali sa press conference, pero lilinawin ko sa media ang buong detalye ng kasong ito. At liligawan ko rin si Chian dahil kumpara sa iyo, siya ang mas karapat-dapat sa pagmamahal ko. Pero ang matandang tuso na si Liu Hai ay hindi hahayaang makamit mo ang iyong layunin. Sa harap ng daan-daang reporter, inilabas niya ang singsing at nag-propose kay Xiaomeng. Dahil sa reputasyon ng Wanshi, paano mo siya matatanggihan ng harapan? Mabilis ding kumalat ang balitang ito sa internet at nakarating kay Chian na ikinatulala niya. Kinabukasan, naganap na naman ang pulong ng Board of Directors. Nagmamadaling tinanong ni Liu Hai kay Mr. May kung nasaan na ang pondo para sa proyektong Dreamland. Ngunit ibinalik niya ang problema kay Chian. Noong umalis ka sa Wanshi na walang-wala. Saan ka kumuha ng pera? Hindi tama yung ginagawa mo. Matanda, bakit hindi mo sinabi sa akin noon na wala kang pera? Matapos mag-isip ng mabuti, sa wakas nakaisip si Chian ng paraan. Ilulunsad nila ang proyektong Dreamland sa pamamagitan ng crowdfunding. Ibig sabihin, mangangalap muna ng pondo mula sa mga kliyente bago ituloy ang konstruksyon. Bagamat ang paraang ito ay dati lamang ginagamit sa mga maliliit na proyekto ng real estate, wala pang malaking proyekto ang gumamit nito noon. Pero paano natin malalaman ang resulta kung hindi natin susubukan? At saka, nasa kamay ni Chian ang desisyon ngayon. Kahit anong gusto niyang gawin, magagawa niya. Para mapigilan ang mangyari ito, hindi lang pinasali ni Liu Hai ang kalaban sa usaping ito, kundi pumunta pa siya kay Mr. Chen para humanap ng solusyon. Alam na alam ni Chen na ang anak niya ay nakukonsensya pa rin kay Mei tungkol sa nangyari kay Mei Xiong. Kaya todo suporta siya rito. Kaya naman sinabi niya kay Liu Hai na sabihin sa anak niya na ang pagkamatay ni Mei Xiong ay hindi isang aksidente. Ang sinabi mo ay parang kidlat sa akin, Xiaomeng, kaya nagmadali kang tanungin sa akin kung ano ang nangyari. Pero ang sabi lang ni Liu Hai, ang pagkamatay ni Mei Xiong ay may kinalaman sa kanilang lahat. Walang sino man ang makakaligtas, at hindi sila patatawarin ni Mei Jianjun. Kinabukasan, naganap na ang botohan para sa crowdfunding. Wala si Xiaomeng, kaya 3 lang ang bumoto. Akala ni Mr. May, panalo na siya sa pagkakataong ito. Ngunit walang nag-akala na iboboto ni Chian si Liu Hai sa pagkakataong ito. Labis itong ikinagulat niya. Lumabas na kahapon ng hapon, kinausap ni Chian si Liu Hai para pag-usapan ito. Basta gawin niya siyang vice-presidente, hindi magiging problema ang boto niya pagkatapos niyang manungkulan. Binayaran na niya ang lahat ng utang sa mga manggagawa. Pinintahan niya ang pinagtatrabahuhan ng kanyang ina, at pagkatapos, gamit ang pera na kinita niya sa nakalipas na panahon, binili niya muli ang mansyon na ipinagbili ng kanyang ina. Matapos malaman na ang aksidente ni Mei Xiong ay hindi isang ordinaryong insidente, hindi pa rin mapalagay si Xiaomeng tungkol dito. Kaya't nagpunta siya kay Chian para tulungan siyang mag-imbestiga. Ngunit ang taong nagdulot ng aksidente noong taong iyon ay naglaho na rin pagkatapos makalaya sa kulungan. Ang tanging ebidensya na natitira ay ang litrato ng motorsiklo. Nagmaneho siya papunta sa lugar ng pinangyarihan at nakita si Mei Xiong. Alam niya na ang sasakyang ito ay ilang beses nang ipina-upgrade. Ang nagmamaneho ng sasakyang ito ay siguradong isang taong may alam. Kung hahanapin mo lang ang mga kaibigan mong sumasali dati sa karera mo, siguradong malalaman mo kung sino. Nang makitang umuunlad ka, nagsimulang lumapit ang mga siraulong kaibigan. Sinabi ni Chian sa kanila na kumita siya ng kaunting pera kamakailan. Gusto niyang balikan ang dating libangan, ang pagkolekta ng mga sasakyan. Pero kahit saan ako maghanap, wala akong makitang nagbebenta ng lumang sasakyan. Gusto ko kasi kaya ako pumunta rito para magpatulong kung sino ang makahanap nito. Bibigyan ko ng bagong sasakyan. Nang marinig nila iyon, nagkagulo ang lahat. Huwag kang mag-alala, siguradong mahahanap namin iyan. Kaya nagsimula ang malawakang paghahanap. Sa mismong oras na ito, isang mahalagang pahiwatig ang lumitaw. Habang binubuklat ang album ng mga litrato ni Chian, aksidente niyang natuklasan ng isang group photo na may kasama. Sa sasakyan na yun, siguradong mapapatunayan nito. Nakita na ni Chian ang nagmamaneho ng sasakyan na to. Kaya kinabukasan, dinala niya ang litrato para ipakita sa mga kaibigan niyang racer. Para tanungin kung naalala nila kung sino ang may-ari ng sasakyan na to. Dahil hindi niya nakuha ang sagot na gusto niya, inis na umalis si Chian. Pero humabol si Rozong sa kanya at sinabing ipakita raw niya ulit ang litrato. Alam ko kung sino ang may-ari ng sasakyan na to.
kilala nating lahat ang taong to. Matapos makatanggap ng impormasyon, nagmadaling pumunta si Chian sa isang garahe ng motorsiklo. Ang taong hinahanap mo ang siyang nagpauto sa iyong sumali sa karera. Nagkukunwari kang walang nangyaring masama. Tapos ipinakita mo yung lumang litrato at sinabing ibenta mo sa kanya yung kotse. Nang makita niya yung kotse sa litrato, nagbago ang mukha niya at nagsimulang magpalusot. Walang kwenta, walang makuhang kapakipakinabang na impormasyon. Mabilis na tumayo si Chian at umalis. Nang gabing iyon, nang paandarin niya ang kotse para umalis, may lumitaw na dalawang lalaki sa harapan niya. Walang iba kundi sina Xiao Tian at Chian. Matapos ang ilang hagupit, sa wakas ay inamin niya ang totoo. 5 taon na ang nakalipas, dahil sa malaking pagkalugi sa negosyo. Tinanggap niya ang alok ng isang lalaki na banggain si Mei Xiong. Hindi naman daw ganoon kalala ang aksidente noon. Pero sa kasamaang palad, may dumating na isang truck. Akala ni Chian na si Liu Hai ang utak sa likod nito. Pero nagkamali pala silang lahat. Ang tunay na utak pala ay isang matandang lalaki na may hawak na tabako. Pagkaalis doon, dali-daling hinanap ni Chian si Xiaomeng para sabihin sa iyo ang mga pahiwatig na natuklasan ko. Nang marinig niya ang sinabi ko, bigla siyang natigilan. Sa bahay, ang tatay niya ay may bisyong manigarilyo at hindi niya halos nakikitang wala ang kanyang pipa. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito at ayaw na rin niyang isipin pa ito, kaya dali-dali siyang tumayo at umalis. Ang taong may pinakamalaking alam tungkol dito ay si Liu Hai, kaya tumakbo siya pabalik sa kumpanya para tanungin siya. Habang nagtatalo silang dalawa, biglang lumitaw ang tatay niya. Gusto kong malaman kung sino ang pumatay kay Mei Xiong. Tama, hindi ako nagkakamali. Binalak lang ni tatay na bigyan ng babala ang mag-ama. Hindi ko akalaing magiging ganito kalala ang resulta. Pero ano naman ngayon? Kung hindi dahil sa kanya, bakit kami nagkahiwalay ni tatay? Kung bakit kami nagkahiwalay ng ganito ngayon? Mabilis ding nakarating ang balitang ito kay Mei Jianjun. Nang marinig niya ang tungkol sa matandang lalaking may pipa, alam niya agad kung sino iyon. Para makabayad sa utang na ito sa anak niya, nagdesisyon siyang bawiin ang Wanshi sa anumang paraan, at ibigay ito sa isang taong kasing bait ni Chian. Pagkatapos malaman ni nanay ang tunay na kulay ni tatay, si Xiaomeng ay nagpunta kay Liu Hai at ibinato sa kanya ang isang tumpok ng dokumento. Simula ngayon, aalis na siya sa Wanshi Group. Ibibigay niya ang lahat ng kanyang pagbabahagi kay Chian, para mapadali ang pagtakbo ni Chian bilang chairman. Pinakiusapan siya ni Mei Jianjun na kontakin ng ibang mga shareholder, at hikayatin silang pumanig sa kanya para maayos ang lahat. Muling naganap ang pagpupulong ng tatlo. Nakita ni Chian na nag-aalala ako tungkol sa pagkakaiba sa shares. Sinabi ni Mr. May na 5% lang iyon at kaya ko yun ayusin. Kinabukasan, pagdating ni Liu Hai sa kumpanya, naroon na si Mei Jianjun sa opisina. Dahil magkaaway na kayo ngayon, hindi may iwasang maging awkward ang pag-uusap ninyong dalawa. May sasabihin ako sa iyo ngayon. Hindi ko dapat ibinigay sa iyo ang kumpanya noong una pa lang. Nangako ako kay Chian na ililipat ko sa kanya ang Wanshi. Sa edad kong ito, ang integridad ang pinakamahalaga, kaya alam ko pong lahat ng ginagawa niya ay dahil lang sa utos ng guro. Pero pasensya na, ako ang pinakamalaking shareholder dito. Nang marinig ang mapagmataas na tono niya, inilabas ni Mei Jianjun ang isang kasunduan sa kompensasyon ng mga parte. Lumabas na 5 taon na ang nakalipas, matapos siyang palayasin sa kumpanya. Pumanaw din si Mei Xiong kaya sina Liu Hai at Xiaomeng ay matagumpay na. Nagmana ng Wanshi Group. Siguro dahil sa konsensya sa mga nagawa niya, kaya dinala niya ito sa kanya, bilang bayad pinsala. Nang makita iyon, nanginginig ang mga kamay ni Liu Hai at Bam-ulong. Pakiusap, hayaan nyo na siyang tapusin ang proyektong Dreamland. Pagkatapos nito, gawin nyo na ang gusto nyong gawin sa kanya. Pero huli na ang lahat ngayon. Liu Hai sa kritikal na sandali na nagdedesisyon sa buhay ni Wanshi. Binigyan mo ba ako ng pagkakataon na maghintay hanggang sa maayos ang lahat? Nagsimulang magbalak si Xiaomeng na tumawid sa kabilang buhay para makita si Mei Xiong. Buti na lang at napansin ni Chian ito at nagtagumpay. Napigilan siya, kahit na nasampal siya ng malakas. Pero kapalit naman nito ang pag-ibig ng buhay niya. Kinabukasan, paggising ni Xiaomeng, nakita niya ang agahan na may kasamang sulat. Kailangan kong pumunta sa opisina. Hintayin mo ako. Napangiti na lang siya habang kumakain. Pero sa kabilang banda, hindi kasing saya ng inaakala ni Chian ang lahat. Tinitignan niya ang mga empleyado sa ibaba, hindi mapakali at hindi alam ang sasabihin. Pagkasabi ng isa o dalawang pangungusap,
Pinauwi na agad niya ang lahat. Nagulat ang lahat pagka-uwi sa bahay. Ikinwento ni Qian ang lahat ng nangyari sa kanya. Kailangan malaman ni Xiaomeng para matulungan siyang malutas ang mga problemang ito. Nagplano na si Xiaomeng sa bahay para tulungan siya. Tinuturuan siya sa bawat hakbang, pero hindi niya inaasahan na may sakuna palang darating. Nang dumating si Qian sa kumpanya ng umagang iyon, nakita niya ang mga empleyado na nagliligpit ng kanilang mga gamit, kaya agad siyang nag-imbestiga para malaman ang sitwasyon. Lumabas na lahat pala ay pakana ni Liu Hai. Palihim niyang pinaplano na kunin ang lahat ng dating empleyado nila. Para malutas ito, nagpunta si Qian kay Mr. May para humingi ng payo. Ang sabi lang ng matanda sa kanya, lahat ng problema ay mahahanapan ng solusyon mula sa taong gumawa nito. Matapos pag-isipang mabuti ang sinabi niya, sinabi ni Qian kay Xiaomeng na ikwento ng detalyado ang buhay ni Liu Hai sa kanya, dahil ang kahinaan ni Liu Hai ay matatagpuan lamang sa kanya. Noong unang taon sa kolehiyo, nakilala niya si Liu Hai. Mahirap ang panahong iyon sa bahay nila, pero ni minsan, hindi niya naisip ang tumigil sa pag-aaral. Ang kanyang pagkahilig sa pag-aaral ang nakapagpaantig sa 3 babae. Kaya naman, tumulong sila para sa kanyang pag-aaral. Ang tatay ni Liu Hai ay isang kilalang manggagawa, pero nalugi siya sa negosyo kaya umalis siya ng bahay para gawan ng pasanin ng pamilya. Siguro, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit naging ganyan ang kanyang pag-uugali. Para imbestigahan ng masinsinan ang lahat ng may kinalaman kay Liu Hai, natuklasan din nila ng hindi sinasadya ang isang malaking sikreto. Ang sekretarya na laging nakabuntot sa kanya. Ako ang tunay na anak ni Mr. Chen, o sa madaling salita, siya ang kapatid sa ama ni Xiaomeng. Pagkatapos ipaalam kay Xiaomeng ang balitang ito, mabilis ding pinuntahan ni Qian ang bagong trabaho ni Liu Hai para ibunyag sa kanya ang sikretong ito. Liu Hai, ilang taon ka nang niloloko ni Mr. Chen. Ang babaeng kasama mo ngayon ay anak niya. Nang marinig yan ni Liu Hai, ibinagsak niya ang kanyang panulat. Kung magsalita ka naman, parang may katotohanan. Maglabas ka ng ebidensya, at doon tayo mag-usap. Nang makita yun, hinawakan ni Qian ang kanyang dibdib, at sinabing gamitin niya raw ito para damhin ang lahat, at parang totoo nga ang lahat. Noong may sakit si Chen, lagi siyang naroon para alagaan ito. Minsan nga, nakita ko siyang umiiyak mag-isa sa pasilyo. Pumunta na rin si Xiaomeng para hanapin ang anak sa labas ng kanyang ama. Ang pakay niya sa pagpunta rito ay hindi para mag-skandalo. Gusto lang niyang makipag-usap para hindi na lumala ang mga pagkakamali. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, muling pinuntahan ni Qian si Liu Hai. Pinayuhan niya itong magbago, pero kahit anong pilit niya, ayaw nitong makinig, kaya kinuha ni Qian sa kanyang bulsa ang isang rosaryo. Nang makita niya ang rosaryo, pinigilan niya ito dahil rosaryo ito ng kanyang ama. At sa mga oras na ito, nasa bahay siya ni Mei Jianjun. Matagal nang napansin ni Mei na ang kanyang katiwala ay ama ni Liu Hai, pero gusto pa rin niyang bigyan ito ng pagkakataon. Kaya naman, hindi niya binalak na ibunyag ito. Sayang lang at umabot na sa ganito, kaya kailangan na nilang ilantad ang lahat para maiwasan ang pinakamasamang resulta kapag nabunyag ang lahat. Inutusan ni Chen ang kanyang anak na hanapin ang pinuno ng kalabang korporasyon para makipag-usap. Pagkatapos ng mahabang usapan, napagdesisyonan nilang magkasundo. Ang kaso ay parang aksidente sa trapiko tulad ng nangyari kay Mei Xiong noon. Para patahimikin si Liu Hai na may alam tungkol dito, nag-aalangan ng kanyang anak para iligtas ang kanyang minamahal, nagpasya siyang dalhin ang recording na nakuha niya sa kanila para humingi ng tulong. Nang matanggap ang balita, naghiwalay sina Xiaomeng at Qian para kumilos. Ililigtas ni Qian si Liu Hai, habang hahanapin ni Xiaomeng ang katiwala. Matapos ayusin ang lahat, nagpasya si Mr. Chen na isama ang kanyang paboritong anak para tumakas sa ibang bansa, malayo sa lugar na ito. Hindi ka ba masaya? Bakit nakasimangot ka? Wala na tayong magagawa, kailangan na nating umalis. Hindi tayo pwedeng maghintay dito para mamatay. Pagkatapos niyang kausapin ang anak niya, uminom siya ng tubig at dahan-daang sumandal sa upuan para makapagpahinga sa gilid na ito dahil alam na niya ang lugar kung saan magkikita ang mag-amang Liu Hai. Kaya mabilis ding pinaharurot ni Qian ang sasakyan para habulin sila. Hindi nagtagal, nakita niya si Liu Hai sa malaking kalsada. Sa mga oras na ito, may 2 sasakyan ding sumusunod sa kanya. Nang makita niya iyon, agad na sumugod si Qian at sinabihan siyang huminto agad. Pero hindi siya pinansin nito. Wala na siyang ibang magawa kundi harangin ang sasakyan niya. Nang makita ni Liu Hai ang ginawa niya, bigla siyang nagpreno. Balak pa sana siyang bugbugin, pero
Biglang bumilis ang dalawang sasakyan at sumugod. Walang sabi-sabi, itinulak siya ni Chian sa isang tabi. Bagamat walang banggaan, malakas na tumama ang ulo ni Liuhay sa lupa, kaya nawalan siya ng malay. Samantala, hindi pa rin umaalis si Mr. Chen sa airport dahil kanina, nilagyan ng anak niya ng pampatulog ang inumin niya. Ayaw niyang mas lalong magkamali ang kanyang ama gaya ng sinabi ni Xiaomeng. Kapag nagising si Mr. Chen, matagal nang lumipas ang oras ng paglipad. Sa pagtingin sa mukha ng kanyang anak, tila naiintindihan na niya ang lahat. Sa mga sandaling ito, unti-unting lumalapit ang mga pulis sa kanila. Anak, patawarin mo ako. Ayos lang. Ito ang nararapat sa akin. At hanggang sa mahuli siya, may ngiti pa rin sa kanyang labi. Sa kabilang banda, sa wakas ay nagising na rin si Liuhay. Pagkatapos siyang hayaang makita ang kanyang ama, ibinunyag na rin ni Chian sa kanya. Kung sino ang gustong manakit sa kanya, matagal ko nang sinabi sa iyo, ang taong yan na si Liuhay, hindi na dapat pinanatili pa. Tama nga naman, nag-alaga tayo ng ahas sa ating kondongan. Ang pagkamatay ni Mei Xiong ay talagang isang hindi inaasahang pangyayari, pero ang nangyari sa kanya, hindi na. Pagkatapos ng lahat ng ito, sa wakas ay natauhan na si Liuhay. Pumunta siya sa bahay ni Mei Jianjun para humingi ng tawad sa kanya sa mga nagawa niyang mali noon. Nang paalis na siya, nagmamadaling sumunod sa kanya ang kitiwala. Anak, aalis ka na ba? Mag-ingat ka palagi. Dadalawin ka ni tatay. Sige po, mag-ingat din po kayo. Magpagaling po kayo, tay. Nang makita niyang umalis ang anak niya, humagulgol siya. Liuhay, anak, nagkamali si papa sa'yo, nagkamali sa mama mo. Pagkaalis doon, nakipagkita si Liuhay kay Chian para kausapin siya. Matapos ang mga pinagdaanan niya, sa wakas ay nagising na rin siya. Nakilala na niya ang tama sa mali. At si Chian din ay dumaan sa maraming pagsubok bago lumaki. Sa pagkakataong ito, kampante na siyang ipaubaya ang Wanshi, pati na rin si Xiaomeng sa kanya. Matapos sumuko si Liuhay, kumalat din ang balita na nawalan ng puhunan ang Wanshi. Labis itong ikinabahala ni Chian. Hindi niya alam kung paano babaguhin ang sitwasyon. Alam mo ba ang ibig sabihin ng buwagin at itayo muli? Ang ibig sabihin niyan ay kapag ang isang bagay ay luma na, kailangan itong buwagin at itayo muli para maibalik sa dating ganda. Tila nagising si Chian sa sinabi na iyon. Kinabukasan, agad siyang nagpatawag ng press conference. Bilang presidente ng Wanshi Group, nagpasya ako na. Ang dalawang gusali ng Dreamland ay ipapaupa lamang, hindi na ibebenta. Gagawin naming complex ang lugar na ito para sa mga kabataan, upang bigyan ng pagkakataon ang mga kabataang may pangarap upang mapaunlad ang kanilang mga sarili. Ang mga pahayag na ito niya ay hindi lamang makapagbibigay inspirasyon sa mga kabataan, kundi matagumpay rin itong nakakuha ng malaking kapital para sa proyekto. Matapos magsimulang umayos ang lahat, nagpasya si Chian na magbihis ng maayos para magmukhang Mei Xiong, at dinalaw ang mag-asawang Mei Jianjun para mapasaya sila. Sa kanilang pagtanda, tuwang-tuwa si Ginang Mei. Sa wakas, umuwi na rin ang anak niya. Para ipagdiwang ito, siya mismo ang naghanda ng hapunan para sa buong pamilya. Pagkatapos ng hapunan, nakipag-inuman ng tsaa si Chian kay Jimei, at binigyan siya ng imbitasyon. Ipinangalan niya kay Mei Xiong ang pagpaparehistro niya sa isang kompetisyon sa martial arts. Umaasa siyang dadalo sila ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, dumating na rin ang araw ng torneo. Matapos ang ilang madaling laban, nakapasok siya sa finals. Kahit nahihilo na, nagpumilit pa rin si Ginang Mei na manood hanggang sa huli. Ang huling kalaban ni Chian ay isang bagong sibol na eksperto. Magaling ang kanyang teknikal na kasanayan sa martial arts at malakas din ang kanyang puwersa. Kaya noong una, medyo nataranta si Chian. Pero hindi siya natakot dahil sa karangalan ng mga Mei. Nagtagumpay siyang baliktarin ang sitwasyon at talunin ang kalaban. Nang manalo kalaban sa kanya, doon din bumagsak si Ginang Mei. Kaya pala matagal nang itinago sa kanila ni Mei Jianjun ang tungkol sa kanyang kanser sa utak. Umabot pa siya sa huling yugto at nagpakatatag hanggang ngayon. Ginawa na rin niya ang lahat ng makakaya niya nang marinig niya ito mula sa doktor. Dali-daling nagpalit ng damit si Chian para puntahan siya. Mei Xiong, ipinagmamalaki kita, anak. Pero sayang, hindi na kita makakasama. Nang marinig iyon, dali-dali siyang inalo ni Chian na magiging maayos ang lahat. Pero hindi pa siya tapos magsalita, nalagutan na ito ng hininga. Isang taon matapos ang proyekto, matagumpay na natapos ang Dreamland. Nagsimulang mag-focus si Chian sa pag-aaral at pagpapahusay ng kanyang kaalaman para may angat ang kumpanya. Sa tuktok ng industriya ng real estate,
habang si Xiaoming naman ay nagdesisyong tumigil sa pagtatrabaho para tuparin ang pangarap niyang maging isang propesor sa universidad. Sa huling klase ng semestre noong taong iyon, nag-propose si Qian kay Xiaoming para simulan ang kanilang masaya at matamis na pagsasama.